Ang kwento ni Tomby. Ang kwentong ito ay hango sa totoong buhay. Mula ito sa isa nating tagapakinig. Naitago na lang natin sa pangalang Mundoy. Taong 1945. Probinsya ng Mindoro. Nang mga panahong ito, 8 taong gulang pa lamang si Mundoy. Tandang-tanda pa niya ang madalas na pagpapakita ng isang puting kalabaw na nasa tuktok ng isang bundok. Hindi naman ito kalayuan mula sa tahanan, kaya kitang-kita niya ang ginagawa ng hayop tuwing hapon. Sa paglipas ng panahon, nang mag-18 anyos na itong si Mundoy, naging normal na lamang sa kanya na makita ang kalabaw tuwing hapon. Ngunit ni minsan, hindi maalis ang pagdududa sa isipan kung sino ba ang nagmamay-ari sa kalabaw na nakikita. Mabilis na lumipas ang panahon. Mas binigyang pansin ni Mundoy na tulungan sa paghahanap buhay ang lolo at lola. Naging abala ito at madalas na makitang nagtatrabaho sa malawak nilang lupain. O apo, mauna ka na matapos mong hakutin niya mga uling ha. Tulungan mo na lang ang lola mo sa pagsasako ng mga liplep at baka bumuhos na ang ulan. Ako na ang bahala sa 2 sako ng koprang maiiwan mo. Wika ni Lolo Puldo. Ang liplip ay isang bungang kahoy na tinatadtad at binibilad sa araw. Kung ito ay tuyo na, kagad itong binuburo hanggang sa magmukhang pulbo at maaari nang gawing puto o bibingka. Napatango na lamang si Mundoy bilang pagsang-ayon sa lolo. Magno-90 na ang matanda na mga sandaling yon. Ngunit tila mas malakas pa sa kalabaw ang pangangatawan. Lumaki din sa poder ng lolo at lola si Mundoy sa kadahilanang namatay ang ina sa panganganak sa kanya. Samantalang ang ama naman, hindi na nagparamdam ng malamang nagbunga ang kanilang pagsasama. Pagdating naman sa kakayahan ni Lolo Puldo, tanging si Mundoy at ang Lola Tuning lamang ang nakakaalam ng mga kaya nitong gawin. Dahil sa lawak ng lupain, araw-araw pa nitong iniikot ang dulo ng lupain sa hindi malamang dahilan. Sa araw naman ng Sabado, sinasadyang pumunta ni Mundoy sa bayan upang kitain si Marie. Halos 5 buwan nang magkasintahan ang dalawa. Alam rin ni Lolo Puldo at Lola Tuning ang kanilang relasyon. Ngunit kahit minsan, hindi naging tutol ang dalawang matanda sa relasyon ng dalawa. Alam na mga ito na nasa tamang gulang na ang kanilang apo. Kung sakali mang mabuntis ito ni Mundoy, magagawa niya itong buhayin. Ayon naman sa pagpakakilala ni Mundoy kay Marie, ito ay bunso sa 5 magkakapatid. Meron ding malawak na lupain ang mga magulang nito kaya tulad ni Mundoy, sanay rin sa mabigat na trabaho si Marie. Hanggang sa isang hapon, habang pauwi si Mundoy, masaya naman itong sinalubong ni Lolo Puldo. O apo, maaari ba kitang makausap? Wika ni Lolo Puldo. Tumango lang si Mundoy bilang pagsang-ayon. Mas minabuti pa nitong magtimpla ng kape dahil mukhang mapapasarap ang usapan nila ni Lolo Puldo. Makalipas ang ilang minuto, habang papalapit si Mundoy kay Lolo Puldo, napansin naman ito ang masayang mukha ng lolo at sa pagbigay nito ng mainit na kape, ito ang bungad ng matanda sa kanya. Apo, alam kong magsasaya ka kapag magsasama na kayo ng iyong kasintahan. Hindi naman sa minamadali kita pero
Kung gusto mo nang bumukod, maaari mo na itong gawin. Wika ni Lolo Puldo. Talaga po, Lolo? Paano naman kayo ni Lola? Ako lang yung kayang umalalay sa inyo eh. Tugon ni Mundoy. Napangiti naman ng matanda. Alam mo, Doy, hindi natin alam ang mga maaaring mangyari bukas o sa makalawa. Walang nakakaalam ng ating hinaharap, kaya maayos nang maging maagap. Huwag mo kaming alalahanin ng lola mo dahil kaya pa naman namin. Wika ni Lolo Puldo. Dahil sa mga sinabi ng matanda, kaya inisip na lamang ni Mundoy na tila gusto lang nitong makita ang magiging apo ng mga ito. Kaya makalipas ang 1 linggo, araw ng Sabado, saktong 4:00 ng hapon, habang nagpapahinga ang 2 matanda sa tapat ng bahay, bigla naman itong napatayo habang may mga ngiti sa muka. Lolo, Lola, mano po? Ito nga po pala si Marie, yung madalas kong ikinikwento na kasintahan ko. Wika ni Mundoy. Magandang hapon po, Lolo Puldo at Lola Tuning. Mano po? Lolo, Lola, nakapagpasya na po kaming magsama. Dagdag ni Mundoy. Hindi naman sumagot ang Lolo Puldo. Subalit kitang-kita sa mukha nito ang galak na siya ay pinagbigyan ni Mundoy. Samantalang maluhaluhang napayakap ang lola kay Mundoy at Marie. Makalipas lamang ang 1 buwan ay kinasal na nga si Marie at Mundoy. Ibinigay naman ni Lolo Puldo kay Mundoy ang 2 hektarya nitong lupain bilang panimula sa bubuing pamilya ng kanyang apo. Medyo may kalayuan rin ang lupaing ito sa lugar ni Lolo Puldo. Matirik rin ang lupain at halos walang taong napapadaan. Ito ang piniling ibigay ni Lolo Puldo sapagkat puno ng pangontra laban sa lahat ng mga nasa panig kaliwa ang lupang nasasakupan nito, katulad ng kinalakihang gubat ni Mundoy. Makalipas ang 6 na taon, naging masaya ang pagsasama ng mag-asawa at nagbunga rin ang kanilang pagmamahalan. Masaya itong binahagi ni Mundoy kay Lolo Puldo at Lola Tuning. Hindi naman magmaliw sa tuwa si Lola Tuning subalit tanging ngiti lamang ang pinapakita ni Lolo Puldo. Nang mapansin ito ni Mundoy, kagad niya namang tinanong si Lolo Puldo. Lolo, may problema po ba? Bakit parang hindi kayo natutuwa? Tanong ni Mundoy. Iho, nais ko sanang makausap ka sa tapahan. Ang tapahan ay isang lugar kung saan dito pinapausukan ang mga nyog upang gawing kopra. At bilang pagsang-ayon, tumango naman si Mundoy. Makalipas ang ilang minuto, kagad namang sumunod si Mundoy sa tapahan niya. Habang papalapit sa lugar, unti-unti niya namang naririnig si Lolo Puldo na tila may kinakausap. Noong una ay baliwala lamang ito kay Mundoy. Hanggang sa makaamoy ito ng isang tabako, pansin niya din ang usok na mula sa tapahan niya. Makapal ang usok na tila may isinilang na kopra si Lolo Puldo. Nagtataka naman si Mundoy sapagkat sa pagkakaalam niya, hindi naman naninigarilyo si Lolo Puldo at lalong hindi ito ang tamang panahon upang magkopra. Nang makarating si Mundoy sa harapang bahagi ng tapahan niya, bigla namang nanigas ang buo nitong katawan niya. O apo, diyan ka na pala. Halika't wag mo yang intindihin. Wika ni Lolo Puldo. Kitang-kita ni Mundoy ang isang kapre na kasalukuyang kinakausap ng lolo. Mahaba ang buhok nito.
Ito rin ang dahilan kung bakit amoy tabako ang lugar. Meron itong kulay itim na balat at makapal na buhok sa katawan. Kung iisipin, normal lang itong tao na sadyang matangkad at maitim. Ngunit kung titignan naman ito sa muka, bigla ka namang babaluti ng takot dahil nanlilisik ang mga pula nitong mga mata. Hindi rin nagtagal at kagad nang naglaho ang nilalang. Siya ang gabay ko, Apo. Huwag kang matakot dahil hindi naman siya kaaway. Malaking pagsubok ang ating haharapin sa susunod na mga buwan. Kaya't mas mainam na ito'y ating mapaghandaan. Wika ni Lolo Puldo. Anong pagsubok, Lo? At ito ba yung lagi niyong kausap tuwing pupunta kayo dito sa dulong parte ng lupa natin? Tanong ni Mundoy. Oo, Apo. Siya nga ang kasama at nakakausap ko kapag pumupunta ako doon. Subalit ngayon sinadya kong makita mo siya. Dahil sa isang sigalot na ating haharapin, mas mabuti pang malaman mo ito ng maaga. Marahil oras na rin upang harapin mo ang nilalang na palagi mong nakikita sa itaas ng burol. Tugon ni Lolo Puldo. Dagdag pa ng matanda. Siguro may ibig sabihin ang pagpapakita ng puting kalabaw kay Mundoy. Marahil matagal na itong naghihintay sa pagpunta ni Mundoy sa bundok na yon. Subalit hindi na rin nagpakita ang nilalang mula nang lumipat ng tahanan si Mundoy matapos nitong magpakasal. Mundoy, ayon sa kaibigan kong kapre, isang malakas na lahi ng aswang ang susubok sa ating kakayanan. Susubukan ng mga itong kunin ang iyong anak na nasa sinapupunan ng iyong asawa upang magkaroon tayo ng dagdag na puwersa. Marahil napapanahon na upang iyong puntahan ang puting kalabaw na matagal mo nang nakikita. Wika ni Lolo Puldo. Dagdag pa nito. Mas mainam kung pupuntahan ito ni Mundoy sa susunod na buwan, kung saan kasagsaga ng mahal na araw. Hindi na rin nagsalita si Mundoy gayong para din ito sa kapakanan ng pamilya. Kaya makalipas ang isang buwan, isang araw bago ang mahal na araw, bumalik si Mundoy kay Lolo Puldo kasama ang asawa. Sa paglipas ng hapon, saktong Huwebes Santo, sinimulan nang pumunta ni Mundoy sa bundok. Mag-isa lamang din itong umalis, tulad sa napag-usapan nila ni Lolo Puldo. Noong una tila normal lamang ang lahat. Subalit nang makarating si Mundoy sa paanan ng bundok, bigla namang lumamig ang pakiramdam. Ramdam nito ang mga nilalang na nagmamasid. Ayon kay Mundoy, magkahalong nilalang ang gumagala tuwing mahal na araw. Marami dito ang mga kaluluwang ligaw na inalipin ng iilang mababang uri ng demonyo. Medyo madilim na sa lugar. Tanging liwanag na lamang ng buwan ang nagsisilbi niyang ilaw sa pagtahak ng daan. Sa patuloy na paglalakad, papunta sa tuktok ng bundok, napansin naman niya ang ilaw na mula sa apoy, kung kaya't kagad niya itong pinuntahan. Nang makarating sa talon, napansin naman niya ang iilang grupo ng mga kalalakihan, tila abala at sumasayaw sa gilid ng apoy. May kanya-kanya din itong hawak na sulo, habang pinapaikutan ang isang nakasalang nakawa. Dahil dito kaya panandali ang napahinto si Mundoy upang pagmasdan ang ginagawa ng mga kalalakihan. Ikinubli niya ang sarili sa isang puno. Subalit hindi din nagtagal ay kagad siyang kinalabit ng isang lalaki. Sino ka? Alam mo ba kapag nalaman nilang nagmamasid ka, hindi yan magdadalawang isip na habulin at kunan ka ng dugo. Pabulong na wika ng isang lalaki. Napabalikwas naman si Mundoy sa kinatatayuan
Lumingon sa likuran. Ngunit kahit saan man siya tumingin, hindi nito makita ang lalaking nagsalita. Dahil dito, mas minabuti niyang lisanin na lang ang lugar. Makalipas ang ilang minutong paglalakad, matagumpay niyang narating ang tuktok ng bundok. Nadismaya naman ito nang marating ang lugar at wala naman dito ang puting kalabaw. Matyaga naman siyang nag-antay sa isang malaking biyak ng bato upang magbaka sakali. Makalipas ang ilang sandali, nagulat naman si Mundoy nang marinig ang kaluskos na nagmumula sa talahib. Sa paglabas ng bilog na buwan mula sa mga ulap, ang pagliwanag naman ng hinahanap niyang kalabaw. Sa patuloy na pagmamasid sa nilalang, biglang naagaw ang atensyon ni Mundoy nang isang ngipin nito ay tila malapit ng mahulog. Ang pinagtatakahan niya lang kung bakit walang nararamdamang sakit ang kalabaw. Baliwala lamang ang paggalaw ng ngipin nito habang patuloy sa pagkain ng damo. At nang makita niyang mahuhulog na ito, bigla naman siyang napabalikwas at kagad pinuntahan ang kinaroroonan ng kalabaw. Sakto namang nasalo ito ng bunganga bago pa tuluyang mahulog sa lupa. Dahil sa pagsalo niya sa bagay na yun, bigla namang napatakbo ang kalabaw sa gulat. Hindi rin lubos akalain ni Mundoy na sa ganitong paraan makukuha ang mutya ng kalabaw. Muli rin siyang bumalik sa malaking biyak ng bato upang magpahinga. Habang nakasandal, bahagya niya namang kinuha sa bibig ang ngipin ng kalabaw. Nilagay niya ito sa pulang tela na gawa ni Lolo Puldo. Akala niya doon na matatapos ang lahat. Subalit sa hindi malamang dahilan, bigla siyang nakaramdam ng maaliwalas na hangin at pagaan rin ng buong katawan. Sa patuloy na pagmamasid sa paligid, bigla namang naagaw ang atensyon ni Mundoy ng isang makisig na lalaki. Mundoy, matagal-tagal rin bago mo sinagot ang pagtawag ko. Naway gamitin mo sa tama ang kapangyarihan ng mutyang binahagi ko sa iyo. Huwag kang mabahala, sapagkat ako ang gabay ng hawak mong mutya. Para lamang maging malinaw ang lahat, ako ang kanang kamay ng aming hari. Subalit ang tinanggap mong mutya na matagal nang nakalaan para sa iyo ang nagsilbing dahilan kung bakit ititigil ko ang paninilbihan sa aming kaharian. Magmula ngayon, ikaw na ang aking paglilingkuran. Wika ng gabay. Ayon kay Mundoy, maamo ang pagmumukha nito. May kulay puti na mahabang buhok. Agaw pansin din ang nagniningas nitong palakol na nakasabit sa likod. Kagad namang naglaho ang gabay matapos tumango ni Mundoy bilang pagsang-ayon sa mga sinabi nito. Kinabukasan, maagang pinuntahan ni Lolo Puldo si Mundoy. Odoy, maging magalak ka, sapagkat mataas na antas ng engkanto ang nararamdaman ko sa aura mo. Batid kong ito ang iyong gabay. Maaari na rin kayong umuwi kung inyong nanaisin. Basta't sa akin lang, huwag kang mag-atubiling bumalik dito kung kakailanganin mo ang aking tulong. Wika ni Lolo Puldo. Sige Pulo, maraming salamat sa inyo ni Lola. Uwi na din kami pagkatapos namin mag-agahan. Tugon ni Mundoy. Makalipas ang ilang buwan hanggang sa kabuwanan na ni Marie. Habang abala sa bukid si Mundoy, kampante naman itong iniwanan si Marie sa tahanan. Gayong alam nito na may nakabaong pangontra sa kanilang lupain. Isang hapon, habang abala sa pagwawali si Marie sa labas ng tahanan, bigla naman itong nagulat nang marinig ang isang tinig. Neng.
maaari bang makahingi ng maiinom? Wika ng matandang babae. Nagtaka naman si Marie sapagkat ngayon niya lamang nakita yung matanda. Humpak na din ang itsura nito. Tila galing pa sa isang mahabang paglalakbay. Punong-puno ng putik ang kamay at paa, na para bang nagukay ito bago napadaan sa kanilang tahanan. Subalit mas nangibabaw ang awa ni Marie sa matanda. Kagad itong kumuha ng maiinom upang maibigay. Naiabot naman niya ng maayos ang tubig. Subalit nang maubos na ito ng matanda, dahan-dahan naman itong lumilingon sa kanya habang walang tigil sa pagtulo ang laway nito. Dahil sa mga nakita, kaya nakaramdam ng takot si Marie na siyang dahilan upang manigas ang buong katawan. Maraming salamat, Ineng. Hindi mo lang alam kung paano mo ko napapasaya. Wika na matanda. Dahil sa takot kaya hindi niya na nakaya pang gumalaw. Hinimas-himas pa ng matanda ang tiyan ni Marie. Gustuhin niya mang gumalaw at sumigaw. Tila hindi naman ito ang nais ng sarili. Sa bawat himas na matanda sa tiyan ay ramdam ni Marie ang kirot. Panay din ang paggalaw ng bata na tila nasasaktan sa ginagawa ng matanda. Napatigil lamang ito nang tumalsik ang matanda dahil sa lakas ng pagkakatadyak ni Mundoy. Hoy demonyo! Sa dami ng mabibiktima rito, asawa ko pa talaga? Wika ni Mundoy. Sa pagtangka niyang sumugot, bigla namang bumangon at kumaripas sa pagtakbo ang matanda. Napakabilis nito at hindi man lamang umaapak sa lupa ang paa. Kitang-kita ni Mundoy kung paano itong umapak sa dahon ng talahib na tila lumilipad sa sobrang gaan. Hindi na rin tinangkapang sundan ni Mundoy ang nilalang dahil nawalan ng malay si Marie. Kaagad niya itong ipinasok sa silid upang makapagpahinga. Sakto din namang bumisita ang mga magulang nito upang kamustahin ang anak. Kaagad ding binahagi ni Mundoy ang mga nangyari. Kaya't humingi ito ng kaunting pabor sapagkat nais niyang puntahan si Lolo Puldo upang humingi ng tulong. Hindi naman tutol dito ang mag-asawa, kaya kaagad na pinuntahan ni Mundoy si Lolo Puldo. Makalipas ang halos kalahating oras, nakarating na nga sa kanilang tahanan si Mundoy kasama ang matanda. Pagkarating, kaagad na sinuri ni Lolo Puldo ang kalagayan ni Marie. Nagulat naman ng mga tao sa silid nang bigla itong magmura. Walang iya. Mundoy, merong tatak ng aswang ang asawa mo. Mabuti na lang at kaagad mo itong nakita. Dahil kung hindi, baka malamig na bangkay ang dadatnan mo. Wika ni Lolo Puldo. Dagdag pa ng matanda. Isang mataas na uri ng kakak ang lumapit kay Marie. Marahil ito na rin ang tinutukoy na sigalot ng gabay niyang kapre. Ang mga kakak ay nagagawang makawasak ng isang pangontra gamit ang pagpatay sa kapwa nito. Pinapatay ito ng kanilang pinuno at inililibing. Kapag batagumpay ng makuha ng pinuno ang nais nitong biktima, muling nabubuhay ang mga sinasakripisyo nito sa loob ng 3 araw. Tanging ang pinuno lamang ng mga ito ang susugod kapag nagawa na nilang mawasak ang pangontra. Nakahanda na po ko, Lolo. Kahit anong nilalang pa yan. Handa ako makipagbasagan ng muka, mailigtas ko lamang ang aking mag-ina. Wika ni Mundoy. O sige. Ngayong gabi din, pupuntahan natin ang pinagkukutaan ng mga demonyong yan. Tugon ni Lolo Puldo. Kaya pagdating ng 9:00 ng kasalukuyang gabi, umalis ang maglolo bitbit ang tagi-isang habak
at isang gasera bilang kanilang ilaw sa daan. Ayon sa nakalap kong impormasyon, 2 bayan pa mula dito ang pugad ng mga demonyong yon. Pero huwag kang mag-alala po. Sundan mo lamang ako ha. Wika ni Lolo Puldo. Sa patuloy nilang paglalakad, bahagyang napatigil ang dalawa nang makita ang isang talon. Ito din yung talon kung saan nakita ni Mundoy ang mga kalalakihang nagriritual. Hindi na niya ito naibahagi pa kay Lolo Puldo. Kagad na pumasok ang dalawa sa isang maliit na kuweba. Makalipas ang halos 10 minutong paglalakad, bigla namang pinatay ng Lolo Puldo ang sindi ng gasera. Sa paglabas natin, meron tayong makikitang bundok at sa paanan nun. Yon ang kuta na ating sadya. Ako na ang bahala sa alagad nito. Samantalang ikaw naman na po, ang dapat na tumapos sa aswang na lumapit sa asawa mo. Tandaan mo po, pugutan mo ito ng ulo at kagad na sunugin upang tumigil rin ang mga alagad nito sa pag-atake. Pabulong na wika ni Lolo Puldo. Tumangulang naman si Mundoy bilang pagsang-ayon sa lolo. Nang marating ng dalawa ang paanan ng bundok, dinig ng dalawa ang boses na humihingi ng tulong. Agaw pansin din ang amoy na tila laman ng taong matagal nang nabubulok. Dahan-dahan itong pinasok ng maglolo hanggang sa marating nila ang gitnang bahagi ng baryo. Kitang-kita naman ni Mundoy kung papaanong binabalata ng buhay ng iilang kalalakihan ang isang babaeng nakatiwarik. Wala na rin siyang magagawa pa sapagkat nangingisay na ang babae. Indikasyong kumakalas na ang espiritu nito sa katawang tao. Sa dahan-dahan nilang pagpunta sa gitnang bahagi ng baryo, bigla naman silang napatigil nang makita ang isang bahay na nasa itaas ng puno. Sige na po, akyatin mo na yan. Ako na ang bahala dito sa ibaba. Utos ni Lolo Puldo. Subalit bigla namang nagulat ang dalawa nang marinig ang isang boses na nagmumula sa mataas na bahay. Ang lakas naman ng loob niyong sumugod sa lungga ko. Talagang minamadali niyo ang inyong mga buhay. Kung sa bagay, matapos ko kayong patayin, magdediwang naman ako dahil magiging masaya ang aking buong taon. Wika na matanda. Manahimik ka nga dyan, demonyo. Walang ibang buhay ang mawawala dito, kundi sa'yo lang. Hayop ka. Paparusahan kita ng naaayon sa tulad mong maitim ng dugo. Tugon ni Mundoy. Kagad na binunot ng binata ang hawak niyang tabak. Ibinaon ito sa lupa. Mabilis ding nagsilapitan ang alagad ng nilalang na siyang hinarap ni Lolo Puldo, kasama ang gabay nitong kapre. Kung titignan ng dalawa, tila nakikipaglaban lang ang mga ito sa mga nagwawalang manok na ayaw magpahawak ng kanilang inakay. Sa pagsugod ni Mundoy sa pinunong kakak, bigla itong nag-iba ng kaanyuan. Mabilis na pumunta sa mas mataas na bahagi ng puno. Bigla namang nagkumpulan ang alagad ng nilalang at mabilis na umatake kay Mundoy. Ngunit sa talim at haba ng hawak niyang tabak, kaya madali niya lang nababawian ng buhay ang mga nilalang. Subalit sa dami ng mga ito, hindi naging madali ang lahat. Habang abala sa mga pasugod na kakak si Mundoy, hindi naman niya napansin ang pagsugod sa likuran ng pinuno. Subalit lubos ang pagagulat ng nilalang dahil tanging damit lamang ni Mundoy ang napinsala. Muli ring bumalik sa tuktok ang nilalang. Nag-isip ng maaaring maging hakbang laban kay Mundoy. Makalipas ang ilang oras, tila hindi nauubos ang mga ito.
Kitang-kita na rin ang pinsalang natamo ng gabay ni Lolo Puldo dahil hindi na nagiging pabor sa kanila ang sitwasyon. Kaya tinawag na ni Mundoy ang gabay ng mutya. Sa paglitaw ng engkanto, bigla namang napatigil ang lahat dahil sa nagniningas nitong palakol. Hindi na rin ito nagdalawang isip na sumugod sa mga nilalang. Pinagtatapyas nito ang ulo ng mga kakak. At nang napatitig ito kay Mundoy, bigla namang itinuro nito ang nilalang na nananatiling nakatitig lamang sa itaas. Dahil dito, kaya walang pag-aalinlangan na sinugod ito ng gabay niyang engkanto. Bigla namang buwaba ang nilalang at pag-atake rin ni Mundoy. Nang lumapat ang kamao sa ulo ng nilalang, bigla namang tumalsik ang mukha nito sa lupa. Tatangkaing pasahan nitong bumangon, ngunit kagad itong inapakan ng gabay ni Mundoy. Hindi rin nagtagal. Kagad nilang hiniwalay ang ulo nito mula sa katawan. Habang nasusunog ang ulo ng nilalang, bigla namang napatigil ang mga alagad nito na para bang inalisa ng bait. Maya-maya pa, unti-unti itong nilamon ng lupa sa hindi malamang dahilan. Kaya bago pa pumutok ang sikat ng araw, mas minabuti ng maglolong sunugin ang mga bahay sa baryo. Sa ganung paraan, hindi na ito muling pagkukutaan ng mga nilalang. Makalipas ang ilang linggo, matagumpay namang nailuwal ni Marie ang panganay nilang anak na si Jimboy. Magpasa hanggang ngayon, kahit matanda na si Mundoy, masaya pa rin itong kapiling ang 6 na anak at 8 apo. Hanggang ngayon, madami pa ring tao ang nagtataka dahil malakas pa itong si Mundoy, na tila hindi basehan ang edad sa paghina ng katawan. Ang susunod nating kwento ay mula sa isa nating tagapakinig. Naitago na lang natin sa pangalang Michael. Taong 2003, probinsya ng Leyte. Nang mga panahong ito, pinag-aaral ni Michael ang kapatid na si Vincent. Matagal na silang ulila sa mga magulang, kaya naman sila na lang dalawa ang magkasama sa buhay. Masipag ang kapatid ni Michael sa pag-aaral. Nasa pang-4 na taon na ito ng kolehiyo at malapit nang magtapos. Sinusunod naman ni Vincent ang mga payo na magtapos at huwag magpariwara. Hanggang sa isang araw, walang klase ang kapatid at tulog pa sa kwarto. Biglang merong kumatok sa pintuan. Narinig ni Michael na tinatawag nito ang kapatid. Pinagbuksan niya ito at nakita ang isang dalaga. Tinanong niya kung anong kailangan nito. Ang sagot naman ng dalaga na nagpakilalang si Lynn. Napag-usapan nila na lalabas sila ng nobyong si Vincent. Tulog po kasi yung kapatid ko eh. At isa pa, hindi ko rin siya papayagan. Nag-aaral pa siya eh. Siguradong ganun ka rin. Kaya kalimutan niyo muna yung relasyon niyo na yan ha. Wika ni Michael. Sabay sara ng pintuan. Mabuti na lamang ay hindi namilit si Celine. Dumungaw na lang sa bintana si Michael upang silipin ang dalaga. Naglakad na ito palayo pero maya-maya pa, meron isang matandang lumapit. Sa sarili ni Michael, baka lola ito ni Celine. Pero nakaramdam siya ng kilabot nang makita ang matanda. Lubog ang bibig nito at may malaking bukol sa likuran. Nakita niya na nag-usap ang dalawa hanggang sa tumingin sa kinaroroonan niya yung matanda. Nakita ni Michael sa mukha nito na parang nagagalit. Kagad niyang sinara ang bintana. Hindi niya maintindihan ang sarili nang makita ang itsura ng matanda. Nagpunta ito sa kusina upang uminom ng tubig.
hanggang sa nakita niyang nagpunta na rin si Vincent sa kusina. Naghahanap ito ng almusal. Sinabing mamaya pa siya bibili. Hindi nagtagal ay kwinelyuhan ng binata si Vincent. Bakit kuya? Anong problema? Bakit parang galit na galit ka? Wika ni Vincent. Hindi ba't sinabi kong mag-aral ka mabuti? Pero anong ginagawa mo, ha? Ano mo si Celine? Tama ba ang pagkakasabi niya? Nobyo ka raw niya. Tanong ni Michael. Nakiusap si Vincent sa kuya na huminahon lang muna. Kaya binitawan na ng binata ang pagkakakwelyo. Kuya naman, nasa tamang edad na po ko. May karapatan din po ako magpasya para sa sarili ko. Pero wag kang mag-alala. Hindi naman kita bibiguin eh. Magtatapos po ako. Pagpapaliwanag ni Vincent. Pero sinabi ni Michael na hindi ito makakatuon sa pag-aaral hanggat nasa isang relasyon. Ngunit hindi na sumagot ang kapatid. Bumalik na sa kwarto at nagkulong. Hindi nagpansinan ng buong maghapon ang magkapatid. Hanggang sa lumipas ang mga araw na hinayaan lang ni Michael si Vincent. Mukhang nagsasabi naman ito ng totoo. Araw-araw pumapasok. May pagkakataon nga lang na dinadala ni Vincent ang nobya sa bahay at nagsasagot ng thesis. Pero kahit hinahayaan ito ni Michael, hindi niya binabati yung babae. Ipinapakita niyang ayaw niya ang dalaga para sa kapatid. Isang hapon, kasalukuyang naghihiwa ng mga sangkap si Michael para sa lulutuin. Hanggang sa umuwi na galing sa eskwelahan si Vincent kasama si Celine. Madalas, tumatambay yung babae sa kanilang tahanan. Pero pagsapit ng gabi, umuuwi din ito at hinahatid lamang ni Vincent. Ngunit noong pumunta sa kusina ang dalawa, nakita ni Michael na nanlaki ang mga mata ni Celine. Namumutla ito at titig na titig sa bawang na kanyang hinihiwa. Napansin naman ito ni Vincent. Celine, anong nangyayari? Parang nahihilo ka. Tanong ni Vincent. Oo Vincent. Pahingi naman ako ng tubig oh. Tugon ni Celine. Kaya naman inalalayan ni Vincent ang nobya at dinala sa upuan. Dali-dali siyang kumuha ng isang basong tubig. Pero may naging suwestyon si Michael. Tol, iuwi mo na yan sa bahay nila. Kailangan lang magpahinga niyan. Mukhang pagod yata sa pag-aaral eh. Mungkahi ni Michael. Sumunod naman ang kapatid matapos painumin ng tubig ang nobya. Noong mag-isa na lamang si Michael, nagtataka ito kay Celine. Alam niyang nahilo ito sa umaalingasaw na amoy ng bawang. Pero ipinagkibit palikat na lamang niya ito at nagpatuloy na sa ginagawa. Hindi nagtagal. Umuwi na si Vincent at sinabi nitong ayos na ang nobya. Tol, ganun ba talaga yung nobya mo? Mahihiluhin? Teka, saan ba yun nakatira? Tanong ni Michael. Hindi naman kuya. Napagod lang talaga siya sa pag-aaral namin kanina. Tapos, may sinat pa raw nung pumasok. Taga-kabilang baryo siya kuya eh. Yung malapit sa barberya na ginugupitan natin dati. 1 taon pa lang sila nakatira doon. Tugon ni Vincent. Hindi na nagsalita pa si Michael. Pero sa kanyang sarili, kakausapin niya si Mang Tonyo na isang barbero sa kabilang baryo. 2 taon na rin kasi magbuhat nang hindi siya nagpupunta doon. Isang araw, noong umuwi na galing sa trabaho si Michael, sinadya niya si Mang Tonyo. Naabutan niya itong nagsasara na ng barberya dahil magagabi na.
Pero kagad niya itong tinawag. Kaya't napalingon sa kanya ang matandang lalaki. Oh Michael, matagal na panahon na kitang hindi nakikita ah. Kumusta ka na? Teka, isasara ko muna ito. Doon tayo sa bahay mag-usap. Wika ni Mang Tonyo. Yung tirahan nito ay kadikit lamang ng pagupitan. Kagad namang sinabi ni Michael ang sadya. Ito ay kung anong napapansin ng matanda sa kapitbahay na si Celine. Napatitig naman sa kanya si Mang Tonyo ng seryoso. May napapansin ako, Michael. Dahil magmula nang naging kapitbahay ko sila, gabi-gabi na lang ako nakakarinig ng pagaspas ng ibon. Minsan pa nga, parang may sumasampa sa bubungan namin eh. Alam mo ba yung lola ni Celine? Madalas nasisilip ko yun sa bintanang nakadungaw at pinagmamasdan ng mga taong dumaraan habang naglalaway ang bibig. Kwento ni Mang Tonyo. Base sa tono ng pananalita ng barbero, parang may ibig itong sabihin. Dagdag pa ni Mang Tonyo, sina Celine at yung lola lamang nito ang magkasama sa tahanan. Kaya naman napatanong si Michael kung paano nga ba mapapatunayan kung talaga nga bang aswang ang isang tao. Madali lang, Michael. Maglagay ka ng pangontra sa bahay ninyo, kagaya ng walis tingting at asin. Sa oras na hindi na bumibisita sa inyo ang Celine na yon, isa lamang ang ibig sabihin. Teka, may ibibigay nga pala akong medalyon sa'yo. Kailangan nyo ito ng kapatid mo. Lalo't may pumupunta palang aswang. Halika't samahan mo ko, Michael. May ibibigay ako sa'yo. Wika ni Mang Tonyo. Sumunod si Michael sa matanda. Meron itong kinuhang gamit sa lumang bag. Isang medalyon at isang libreta. Ang sabi ni Mang Tonyo, agimat yun na tinatawag na Satur Coronados. Samantalang yung maliit na libro naman, naglalaman ng mga orasyon para buhayin ang medalyon. Basahin lamang ni Michael ang orasyon at isa puso ang kapangyarihan. Sa oras na nagawa niya yon, magkakaroon ng bisa ang gamit. Hindi ko na yang kailangan, iho. Dahil meron pa naman akong ibang tangan. Sa'yo na yan at ingatan mo. Huwag kang mag-alala. Kapag napatunayan ko na iba nga sa atin yung nobya ng kapatid mo, kagad akong bibisita sa inyo para sabihin sa'yo. Wika ni Mang Tonyo. Nagpasalamat naman si Michael kay Mang Tonyo. Hindi na rin siya nagtagal at umuwi. Pagka-uwi sa tirahan, nadatnan niyang kumakain na si Vincent. Papatapos na rin ito. Nagtataka ang binata. Hindi pa naman siya nakakapagluto at kakauwi pa lamang. Kaya't natanong ni Michael ang kapatid kung siya ba ang nagluto. Mabilis namang umiling si Vincent at sinabing bigay ito ni Celine. Noong wala pa siya sa tahanan, pumunta pala ang nobya ng kapatid. Nakita ni Michael na kare-kare ito na isa sa mga paborito niyang ulam. Natakam siya bigla. Lalo't pagod at kakauwi pa lamang sa trabaho. Kaya't nagsabi siya sa kapatid na tirhan siya ng ulam. Nagpunta muna si Michael sa kwarto para magpalit ng damit. Pero napagpasyahan niya na buhayin muna ang medalyong bigay ni Mang Tonyo. Ikwinintas niya ito at binasa ang nilalaman ng libreta sa loob ng higit kumulang 20 minutos. Subalit nagtataka siya matapos bigkasin ng orasyon. Ang pakiramdam niya, hindi naman gumana sa kanya ang gamit. Kaya't napagpasyahan niyang magpunta sa kusina para kumain. Wala na roon ang kapatid. Uupo na sana si Michael nang biglang meron siyang nakitang gumagapang sa ulam. Kinusot niya ang mga mata at baka nagkakamali lamang ang paningin. Nang tignan niya ulit ang pagkain, naroroon pa rin yung gumagapang.
Kaya kumuha siya ng tinidor at sinuri yung karne. Nagulat ito nang makitang uod pala ang mga ito at napakarami. Kaya tinakpan niya ang ulam at tinapon sa labas. Hindi na siya nakakain at dumiretso na lang kay Mang Tonyo para sabihin ang mga naganap. Oh, bumalik ka kagad iho. Anong kailangan mo at teka? Bakit namumutla ka? Anong nangyari? Tanong ni Mang Tonyo. Sinabi ni Michael yung tungkol sa mga uod sa ulam at nabanggit niya na bigay ito ni Celine. Matapos niyang magkwento, nakakita ito ng pagkagulat sa matanda. Isa lang ang ibig sabihin niyan, Michael. Bukod sa mapatunayan na natin na aswang ang babaeng yon, gumana ang orasyon na gamit mo, iho. Kaya nakikita mo na may uod sa pagkain. Dahil kung pangkaraniwang tao ka lang, hindi mo ito makikita. Niyayanggaw ang kapatid mo, iho. Nakakain na ba siya? Tanong ni Mang Tonyo. Yun nga po yung malaking problema, Mang Tonyo eh. Nakakain po siya. Huli na. Patapos na siyang kumain nang makauwi ako sa bahay eh. Ano nang gagawin natin, Mang Tonyo? Tugon ni Michael. Naku, iho. Wala akong alam sa panggagamot. Nangangalaga lang ako ng anting-anting. Pero hindi ko saklawang mag-alis ng sumpa. Kinakailangan mong maganap ng mahusay na albularyo para maalis ang tinanim ng aswang sa kapatid mo. Wika ni Mang Tonyo. Dahil wala namang kakilalang manggagamot si Michael, naghari ang galit sa kalooban. Dali-daling pinuntahan ang tahanan nila Celine. Nagsisigaw si Michael na lumabas ng bahay ang dalaga. Pero yung lola nito ang lumabas. Anong problema? Bakit ka nagsisisigaw dito? Pinaparatangan mo pa kaming aswang. Bastos kang bata ka. Patunayan mo na aswang nga kami. Patunayan mo. Wika ng lola ni Celine. Mga impakto kayo. Nangahawa lang kayo ng nananahimik na mga tao. Bakit may mga uod yung pagkain? Anong nilagay niyo doon? Pwes, gusto mo palang patunayan na hindi ka aswang, ha? Wika ni Michael. Inilabas niya sa bulsa yung nakasupot na asin. Ibinuhos niya ito sa palad at walang ano-ano'y inihagis sa matanda. Napansin ni Michael na bumuka ang bibig na matanda at parang may ibinubulong. Makaraan ito, tila nawala yung asin. Ni isang butil ay walang tumama sa matanda. Maya-maya pa ay nagsalita yung lola ni Celine. Mabuti ay umuwi ka na sa inyo. Nag-aaksaya ka lamang ng panahon sa paninirang puri sa iyong kapwa. Wika ng lola ni Celine. Napahiya si Michael na mga sandaling yun. Lalo na't walang nangyari matapos niyang sabuyan ng asin yung matanda. Kaya naman, umuwi na ito ng tahanan at pumasok sa kwarto ni Vincent. Nakita niyang tulog na ito at wala namang nangyayaring kakaiba. Kaya tumuloy na rin sa kwarto si Michael at nahiga sa papag. Nasa isip pa rin niya ng mga oras na yon kung bakit hindi tumalab ang asin sa matanda. Pero para kay Michael, maaaring nagbigkas ng orasyon ng matanda. Kaya't nakita niya itong bumubuka ang bibig. Mabilis na lumipas ang mga araw. Hanggang sa merong napapansin si Michael sa kapatid. 2 araw na itong lumiliban sa klase. Nagmumukmok na lamang sa kwarto. Tuwing kakain na lang lumalabas ang binata. Ang alibay sa kanya ng kapatid ay merong sakit. Hanggang sa nakita ni Michael na tinutuluan ng malapot na laway ang kapatid. Kaya't doon na naalarma ang binata. Tol, bakit hindi na buwibisita yung nobya mo dito? Ilang araw at linggo na rin ah.
Tanong ni Michael. Hiwalay na kami kuya. Hindi ko nga alam kung ano yung pangontra na itinutukoy niya. Meron ka daw nun kaya ayaw na niyang makipagrelasyon sa akin. Ano po kaya yun? Tugon ni Vincent. Makinig ka tula. Meron akong gamit na Sator Coronados. Yun yung tinutukoy ng nobya mo Hindi mo pa ba nahahalata? Isa siyang aswang. Kaya't yun yung dahilan kung bakit hindi na siya nakakapunta dito. At higit sa lahat, dahil nahawaan ka na niya. Hindi naman kita masisisi. Mahirap namang mahusga ng tao. Minsan, may mga bagay na dapat pang mangyari bago natin malaman. Lalo na't unang beses mo lang itong naranasan Ano bang sakit ko kuya? 2 araw na akong tinutuluan ng laway Palaging may lumalabas na likido sa bibig ko na hindi ko mapigilan. Tapos wala na akong ganang kumain. Ano bang nangyayari sa akin kuya? Tanong ni Vincent. Kaya't sinabi ni Michael na nahawaan siya ng pagiging aswang sa pamamagitan ng pagkain na bigay ng nobya. Kaya't nagulat si Vincent. Hindi niya inaakala na ganun pala ang nobya. Umiyak ito ng umiyak dahil ayaw niyang dumating ang panahon na maging iba siya sa kanyang kuya. Kaya nakiusap si Vincent na maghanap sila ng magpapagaling sa kanya. Oo Vincent, maghahanap ako. Pero bago yun, papatayin ko muna ang gumawa nito sa'yo. Wika ni Michael. Nagdala ito ng itak at nilusob ang bahay ni Celine. Ngunit sa kasamaang palad, wala nang nakatira roon. Ang kwento naman ni Mang Tonyo nang tanungin niya ito. Lumipat na ng tahanan ang maglola. Kung saan mang lugar ay hindi na alam na matanda. Kaya't napamura si Michael at pinagtataga ang puno. Bumalik ng tahanan at nakitang mas lumala ang paglalaway ng kapatid. Yung damit nito ay basang-basa na ng likido. Hawak-hawak pa ang sariling tiyan. Kuya, nagugutom na ako. Gusto ko nang kumain ng sariwang laman. Kahit yung alagang manok mo na lang. Pagmamakaawa ni Vincent. Labagman sa kalooban ni Michael ay kanya itong ginawa. Nang iabot niya yung manok sa kapatid, kitang-kita niya kung paanong lantakan ni Vincent ang buhay na hayop. Nagtatalsikan pa ang mga dugo hanggang sa naging luray-luray na ito. Napansin ni Michael na meron ng malalagaring ngipin ang kapatid. May matutulis na rin itong mga kuko. Kaya't matapos nitong kumain, ginamit na ni Michael ang kapangyarihan ng medalyon. Umusal siya ng dasal at kinapos ang kapatid. Wala namang nagawa si Vincent kundi ang magwala. Hanggang sa tuluyan na siyang natali ng lubid. Ayaw kong matali dito. Ayaw ko. Papatayin kita. Kaya't palayain mo ko. Wika ni Vincent. Narinig ni Michael na nag-iba na ang boses ng kapatid. Alam niyang wala na ito sa tamang pag-iisip. At tama lang ang naging desisyon. Pasensya na tol. Hanggat hindi ka pa gumagaling, magtitiis ka muna dyan ha. Saka na lang kita palalayain kapag wala na ang sumpa sa katawan mo. Wika ni Michael. Kaya't lalong nagwala si Vincent. Nilinis naman ni Michael ang dugo sa sahig. Mabilis na lumipas ang ilang araw. Wala pa ring nahanap na manggagamot si Michael. Napapansin niya sa tuwing kakagat ang dilim. Mas lalong lumalala ang itsura ni Vincent. Tinutubuan na ito ng makapal na balahibo sa braso at ganun din sa muka. Umaangil na rin ito na parang hayop. Hindi na talaga kumakain si Vincent ng mga luto.
kaya't unti-unti nang nababawasan ang alaga nilang manok. Tuwing gabi lamang ito pinapakain ni Michael. At sa mga oras na yon, matapos pakainin ni Michael ang kapatid, napapansin niyang umiiyak ito. Kaya natanong niya kung bakit. Kuya, pasensya na kung hindi ako nakinig sa'yo nung nakaraan ha. Kung sinunod ko lang sana yung mga payo mo, hindi sana ako magkakaganito. Miss na miss ko nang pumasok sa eskwelahan, kuya. Baka matanggal na ako eh. Ilang araw na akong hindi nakakapasok. Sana kuya, mapatawad mo pa ako ha. Umibig pala ako sa maling tao at isa pang aswang. Pinagsisisihan ko na ang lahat, kuya. Wika ni Vincent. Kahit hindi pa magaling ang kapatid, hinawakan niya ito sa kamay habang sinasabing, "Kalimutan na natin yun, tol. Ang mahalaga, natutunan mo na yung pagkakamali mo at nalaman mo na kung bakit palagi kitang pinagsasabihan. Pero huwag ka mag-alala ha. Hindi ako titigil hanggat hindi kita nahahanapan na magpapagaling sa'yo. Ipinapangako ko na babalik ka rin sa normal." Wika ni Michael. Napangiti naman si Vincent. Hanggang sa maya-maya ay napahawak ito sa ulo. Hanggang sa nanumbalik na naman ito sa itsurang impakto. Nilusob niya si Michael. Mabuti na lamang ay nakatali ang bewang nito. Kaya't ginamit muli ni Michael ang kapangyarihan ng medalyon para ibalik sa pagkakagapos ang kamay at paa ni Vincent. Hanggang sa isang araw, merong magandang balita si Mang Tonyo sa kanya nang bumisita sa tahanan nito. Meron ng makakagamot kay Vincent. Kakilala ito ng kaibigan. Nakiusap si Mang Tonyo sa kaibigan na iparating ang tungkol kay Vincent. Taga-kabilang probinsya pa ang manggagamot. Kaya sa sunod na araw pa ito makakarating sa tahanan nila Michael. Hanggang sa sumapit na ang araw na yon. Mga bandang hapon na dumating si Mang Teodor, ang albularyong magpapagaling kay Vincent. Nagsagawa muna ng ritual at orasyon ng matanda ng ilang minuto. Hanggang sa nakiusap ito kay Michael na tanggalin ang mga lubid. Ginawa naman ito ng binata hanggang sa nakita nilang nagbagong anyo si Vincent. Nasa aktong lulusob sana ito sa matanda nang bigla itong mapahiga sa sahig sa isang kumpas lamang ng kamay ni Mang Teodor. Kitang-kita ni Michael na mas lalong naging pangit ang anyo ng kapatid. Umiiyak ito habang sumisigaw na parang nahihirapan. Kaya't awang-awa si Michael na mga oras na yon. Pero kailangan nila itong gawin para sa kagalingan. Hindi makakilos si Vincent kahit na nagwawala. Para bang itinali ito ng orasyon ni Mang Teodor. Hanggang sa maya-maya pa, may iniutos ang manggagamot kay Michael. Magpadugo siya ng manok at ilagay sa mangkok. Ginawa naman ito ng binata at binigay sa matanda. Naghalo ng katas ng halamang gamot si Mang Teodor sa dugo. Inusala ng dasal hanggang sa ipinainom ng persahan kay Vincent. Ininom naman ito hanggang sa kumalma ang pasyente. Bawat pagsuka nito, unti-unti nang bumabalik sa normal ang itsura. Hanggang sa may iniluwas si Vincent na isang patay na ibon na walang balahibo. Pinalibing naman ito ni Mang Teodor kay Michael. Matapos nun binuhat na ni Michael ang kapatid papunta sa higaan. Magaling na siya, iho. Kailangan na lang muna niyang makapagpahinga. Ilang araw rin siyang magiging lantang gulay. Pero huwag kang mag-alala. Babalik rin ang kanyang lakas. Ang mapapayo ko lang sa iyo, Michael, sana hindi na maulit na mahawaan ang kapatid mo dahil mahihirapan na akong pagalingin siya sa susunod. Magiging sobrang kapit na ang sumpa sa kanyang katawan.
Paalala ni Mang Teodor. Opo, Mang Teodor. Maraming salamat po talaga. Kung hindi dahil sa inyo, wala makakapagpagaling sa kapatid ko. Tatandaan ko po ang sinabi niyo. Paalalahanan ko po siya palagi. Tugon ni Michael. Nagdaan pa ang ilang araw. Bumalik na ang lakas ni Vincent. Nakakapasok na rin siya sa pamantasan. Nagsilbing aral na lamang sa kanya ang mga naganap sa buhay. Hindi na niya nakita pa si Celine. Nabalita ang huminto na sa pag-aaral. Ni hindi niya alam kung saan lumipat ang demonyong yon. Pero lumipas ang 1 taon. Nagkaroon na ng trabaho si Vincent. Hanggang sa nabalitaan niyang merong napatay na maglolang aswang sa kabilang lugar. Hindi na inalam pa nila Michael kung sino yun. Pero malakas ang kutob nilang ito yung maglolang aswang na muntik ng manghawa kay Vincent. Magmula nang maranasan ni Vincent ang hindi malilimutang karanasan, mas lalong naging malapit sila ng kuya. Napagtanto niyang iba pa rin ang pagmamahal ng isang pamilya. Kumpara sa ibang taong hindi naman lubos nakilala. Nagpapasalamat nga pala ako sa nagpadala ng ating kwento. Naway nagustuhan niyo ang inyong napakinggan. Nagpapasalamat din ako sa lahat ng patuloy na nakikinig at sumusuporta sa ating channel. Naway patuloy niyong suportahan at pakinggan ang ating mga kwento. Hanggang sa muling pakikinig. Paalam.